Entrada 1, 2, 3, smile. Kagabi may bisita yung amo kong lalaki. Nag-order siya ng rice with seafoods. Maraming hipon yun. So yung leftover ay hipon. May kunting fish pero sabi ko kay among babae, meron tayong maraming hipon. So sabi niya, gagawa natin ng paraan yan. So for today's video ay leftover na hipon yung aming lunch. Pero bago pa ang lahat, nagtsatsaa muna tayo dyan habang naghihimay tayo ng mga hipon. Kasi yung hipon na yun, grilled yun na may mga balat. Kaya hihimayin natin yan, tanggalan natin ng balat. Itong dahon na to, ganito ako mag-preserve ng dahon dito sa bahay. Ito yung nilalagay sa tsaa. Masarap to. Gustong gusto ko to. Hindi ko alam kung mayroon tayo sa Pinas niyan. Sana nga mayroon, no? Tapos, ganyan ko siya ipe-preserve. Kailangan lang yan dry or walang basa. And binabalot ko yan siya sa tissue. Bago ko siya binabalot dyan sa tela. And then nilalagay ko yan sa plastic. Tapos ilagay sa fridge. Maglalast yan siya ng mga 2 weeks. Pagka hindi naman siya nagalaw, yung mga dahon na yan, syempre ay i-dry natin. Lalo na yung meat, gamit na gamit yan sa mga salad. So, dinadry yan dito. Pagka dry na, gagawin ng powder. So, diba, may tsaa tayo on the side. Dahil gusto ko lang, trip ko lang magtsaa sa mga oras na yan. Kakatapos ko lang naglinis and bumaba na ako para magluto. So, ito yung leftover natin na hipon. Yung nasa bottom niyan ay yung mga tirang isda na hindi nakakainin din ng mga amo. So yung mga tira dito na isda, ikikip ko pa rin yan sa freezer. Ibabalot ko yan ng foil, saka ko ilagay sa plastic. And yun yung pangsahog natin ng munggo, mga kung ano-anong gulay. Bago pa ang lahat, bago ako maghimay, magpakulo din tayo nitong broad beans na to. Ay kasama to sa recipe ngayon. May pinasa lang sa akin na picture yung amo ko na gagawin ko daw. Parang rice bowl yung nangyayari. So maglagay lang tayo ng mga gulay-gulay sa top ng rice na to. So itong broad beans na to, madali lang naman to. 1 minute lang natin pakuluan to. Parang blanch lang ba? Chill lang naman sana dahil leftover lang. Pero maraming ganap tong pinapagawa ni amo. Yung leftover na kanin, seafoods kasi yun. Parang matatapon talaga yun. Sayang naman, ang dami kaya. Pero kagabi, binigyan ko na yung driver namin, pati yung hipon at isda, binigyan ko rin siya. Ito na yung natira sa amin, yung hipon. Tapos yung isda na natira dito, hindi din to masasayang dahil nga ilagay ko yun sa freezer. Pang ano ko yun, pang emergency kung wala dito yung mga amo, ako lang yung kakain, ganun. So magluto ko ng gulay na para sa akin. So ito na nga, nagtatanggal tayo dyan ng balat ng hipon. Kasi yung kailangan natin dyan is yung ano lang talaga. Hindi na yun kakainin ng mga bata pagka hindi yan hihimayin. So ito yung natatanggal ko or natanggalan ko na. Ito lahat yan. Tapos yung mga ulo, yung mga balat, hindi ko rin yan itatapon. Naalala nyo na gawa tayo ng palabok na walang hipon. So, iba talaga yung lasa. So, ang mangyayari niyan, papakuluan ko yan para magiging meron tayong broth. Papakuluan ko siya ng papakuluan since nahipon na rin naman yung ulam natin ngayon. Okay lang na nga mga moy. Pero, nagpakulo pa rin ako ng tubig dyan na may cinnamon on the side para mag-contrast yung kanyang amoy. So habang nagpapakulo tayo dyan ng ating hipon na para hindi masayang yung lasa. So ito tayo, naggawa tayo ng salad. Ito yung trending na salad ngayon, no? Yung retinol or skincare salad ang tinatawag. Kasi it's full of retinol yung carrots. So itong carrots na to, hindi to kasama sa video. Anyway, propaganda muna tayo, be-advertise. So, ito yung ating pinakulo ang ulo ng hipon. Set aside ko muna yun palamigin. Ito na yung ating carrots. Inislice ko lang. Ginamitan ko yan ng peeler para ganyan yung itsura niya. Yung ating nilagay dyan is garlic. Konting-konting garlic. Naglagay tayo ng balsamic vinegar dahil wala akong rice vinegar. Naglagay tayo ng sesame oil na very important dyan sa salad na yan. Naglagay tayo ng konting soy sauce. Naglagay tayo ng honey. And naglagay tayo dyan ng lemon. Wala kasi akong rice vinegar, pero okay lang naman. Salt and pepper, and naglagay tayo ng chili powder. Pwede din chili flakes.
Kinuntian ko lang kasi yung mga bata. And roasted sesame, important din yan dyan. Ang pinapagawa ni Amo, rice, tapos ilalagay sa top yung mga gulay-gulay. Like yung mga cuts na mga carrots and cucumber. So since na carrots, para maiba naman na hindi naman plain. Kasi yung pinaka-top nun is yung leftover na shrimp. So picture lang yung pinasa niya kasi. Kaya para maiba naman, since na hindi pa namin nagawa to, hindi pa natin natikman tong trending na to, ginawa ko to, and ito pala yung nagbida sa lunch ngayon. Dahil ito yung nasarapan sila. Syempre may lasa naman to, and masarap talaga siya. Yung crunch, yung tamis ng carrots, plus yung aroma ng sesame oil and sesame seeds, masarap siya. And naglagay tayo ng garlic. O imagine niyo yung lasa. Basta masarap siya. Napaka-healthy nito, napaka-refreshing na salad. Kung gusto niyo ng healthy na snacks, ito na yun. Masarap talaga siyang papakin. Yung cucumber, pwede niyo naman i-add dito, or yung hiniwa yung cucumber, pwede niyo rin yung lagyan ng mga pinaglalagay ko dito sa carrots, pag gusto kayo. Yung broad beans naman, after kong pinakuluan niya ng 1 minute, meron pa palang pinaka-skin, no? So, tinanggal ko na kasi tinigman ko, parang sagabal siya kainin. Napadami patuloy tayo ng gawa. Yung carrot sticks dyan ay kinakain ko yan dahil hindi ko na nagamitan niya ng peeler, sayang na maitapon. So, kinakain ko yan habang naghihimay ako dyan ng broad beans. Ang unang talagang plano ni Amo, sabi niya sa akin, yung leftover na hipon. Ano kaya kung gagawin daw naming dynamite? Sa isip-isip ko naman, hindi naman lahat kakain ng dynamite yung mga bata. Tapos sabi ko, sige na nga, gagawin ko na nga. Pero nagbago din yung isip niya. Sabi niya, wag na lang, gawin mo na lang rice bowl. So, gagawin rice bowl. So, itong sauce na tong ginawa ko ay on the side lang to in case na gusto ng mga bata. Gumawa ako nitong sushi mayo sauce. So, kailangan natin ng Kewpie mayo. Kung kailan tayo nangailangan ng Kewpie mayo, hindi tayo nakagawa. Hindi rin ako gumawa sa mga oras na yan kasi wala tayong fresh na egg or wala tayong pasteurized egg. So, hindi na ako naggawa talaga. Pwede naman talagang gumawa. Meron tayong recipe ng Kewpie mayo. Nakagawa na tayo niyan. So, pinagsisimot ko na lang yung mga mayonnaise na meron tayo. Naglagay na ako dyan ng sesame oil and sriracha sauce. Yun lang yun nilagay ko dyan. Nag-add pala ako ng konting honey sa huli. Dahil gusto ko yung medyo may tamis-tamis ng konti. Konting sauce na hot sauce yung nilagay ko para makain ng mga bata. In fairness naman sa lunch na to, naubos naman talaga din. So yung pinaproblema ko ay yung rice ng leftover na rice from fish kagabi. Hindi ko alam kung ano nang mangyayari nito. So anyway, ito na yung ating pinakuloang ulo at yung mga balat ng hipon. So 'di ba, hindi masasayang. Yung broth niyan isasala, palamigin, ilagay sa plastic and ilagay sa freezer. Ilalagay natin yan sa palabok soon. So, yung ating hipon, nung sinabi na ng mga bata na kakain na daw sila, ininit ko saglit yan. Saglit lang naman para hindi ma-overcook. Ginamitan ko lang yun ng butter. Individual ko nang sinerve dahil as shown in the picture na pinasa ni Amo, ganito yung mangyayari. Yung carrots dyan dapat slice yan, pero binago ko dahil gusto nating matikman yung ating salad na trending ngayon sa social media, yung retinol salad. Sabi ko nga kay Amo, yung pangalan nito ay skincare salad. 4 na plates lang yung prepare ko, yung pang-5 para sa amo kong lalaki. Hindi ko pa nagawa dahil late naman yan siya kakain. Dinner and lunch in one na yung ganap sa kanya lagi. So, ito lang yung kanilang lunch. Yung akin naman dyan, hindi ko na na-videohan. Dapat may avocado yan kaso lang yung in-order sa online, matigas. Kaya hindi ko na nilagay. And that's it for today's video. Thank you so much for watching.